napakaganda na ikaw ay merong madala sa Panginoon. Sabi ng Bible, kahit isa o isa lang ang maidala natin sa Panginoon, yung taong yan maligtas. Sabi ng Bible, the angel of heaven rejoice. Ang langit natutuwa pag merong isang makasalanan, nagsisi ng kanyang mga kasalanan at tumanggap sa Panginoon. Amen? How about pag bawat isa sa atin magdadala ng isa? Amen? Siguro pag bawat isa magdala ng isa, hindi lang kasiyahan ang langit. Hindi lang isang kasiyahan ang magaganap sa langit. Amen? Kaya po napakahalaga mga kapatid na ang tao ay mailapit natin sa Panginoon sapagkat yan po ang kasiyahan ng Diyos na ang mga tao ay magsisi at tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Amen? So this morning mga kapatid, tayo po dumako sa salita ng Diyos. Tayo po tumayong lahat at buksan niyo po ang inyong Biblia. So yung mga young people, next Sunday meron tayong Young People's Program. Amen? So 3:30 to 5. Magsisimula tayo ng alas 3, matatapos tayo ng alas 5. So yan po ang ating program next Sunday sa Young People. So buksan niyo po inyong Biblia sa Book of Exodus. Exodus chapter 5 verses 1 hanggang sa 10. Okay, Exodus chapter 5 verses 1 to 10 mga kapatid. So babasahin ko lamang po ang Biblia. Ito po sabi ng Bible sa Exodus chapter 5 verses 1 to 10. And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, who is the Lord, that I should obey his voice, to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. And they said, the God of the Hebrews hath met with us, let us go, we pray thee, 3 days' journey into the desert, and sacrifice unto the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with a sword. And the king of Egypt said unto them, wherefore do ye Moses and Aaron, let the people from their works get you into your burdens? And Pharaoh said, behold, the people of the land now are many, and ye make them rest upon their burdens. And Pharaoh commanded the same day the taskmasters of the people and their officers, saying, ye shall no more give the people straw to make brick, and heretofore let them go and gather straw for themselves. And the tale of the bricks which they did make heretofore, ye shall lay upon them, ye shall not diminish aught thereof, for the ale. Therefore they cry, saying, let us go and sacrifice to our God. Let their more work be laid upon the men, that they may labor therein, and let them not regard vain words. And the taskmaster of the people went out, and their officers, and they spake to the people, saying, thus saith Pharaoh, I will not give you straw. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, O God. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa patuloy niyo pong pag-ingat, pagpala sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong salita sa Sunday School na patuloy nagpapaalala kung gaano kahalaga, Panginoon, ang aming kaligtasan, Lord God. But this morning, patuloy po namin pinapaalalahanan ng bawat isa, Panginoon, na sa mundong ito ang pinakamahalaga sa aming buhay, ang kaligtasan ng aming kaluluwa, Lord God. And I pray, Lord God, sa aming pagpapatuloy sa pakikinig na iyong salita. I pray, Lord, na patuloy kang kumilos, patuloy kang gumawa sa aming mga buhay, Panginoon, higit sa lahat sa iyong salita na muli naming pag-aaralan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom. God, Holy Spirit, patuloy kang kumilos at patuloy na magturo sa bawat isa, Panginoon. I-open niyo po ang aming puso at isipan upang sa umagang ito ang iyong salita ay mabigyan namin ng halaga at aming maunawaan at ma-apply namin sa aming mga buhay bilang mananampalataya. Sa aming pagpapatuloy, sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay po, please be seated.
So, ito po ay continuation mga kapatid sa ating mensahe last Sunday. Amen? Ito ay continuation sa ating message last Sunday. Why people did not obey God. Amen? Bakit ang mga tao o anong dahilan, bakit ang mga tao ayaw sumunod sa Diyos? Amen? So some people, maraming mga tao na sinasabi nila, sinusunod nila ang Diyos. O maraming mga tao na nagkiklaim na sila ay sumusunod sa Diyos, but sometimes, mali po ang kanilang pagsunod. Amen? Meron namang mga tao na sinasabi, sinusunod namin ang Diyos, pero mali ang sinusunod na Diyos. Amen? Kaya po napakahalaga mga kapatid, sa umagang ito, alam nyo o kilala nyo kung sinong Diyos ang inyong sinusunod. Amen? Kaya po sa umagang ito mga kapatid, pag-aralan po natin, bakit ang mga tao ayaw sumunod sa Diyos? O bakit anong dahilan ng mga tao, bakit ayaw nilang sumunod sa Diyos? So kung titignan po natin mga kapatid sa ating verse na binasa, ito po ay history patungkol sa lugar ng Israel nung sila po ay tinawag ng Diyos na sila ay nasa Egypt at sila ay nais ng Panginoon na ilabas sa Egypt at papuntahin, dalhin doon sa lugar ng Land of Promise. Sa Land of Promise mga kapatid, sa lugar ng Kanaan na dinescribe ng Bible, land with flowing with milk and honey. Lugar daw po na umaagos ang gatas at ang honey. Yan po ang promised land, Kanaan. So yan ang lugar na nais ng Diyos na puntahan ng mga taga-Israel. Sapagkat ang mga katawan sa Israel noon, sila po ay nanirahan sa Egypt. At pinaghaharian po yun ni Pero. Amen? At ang dahilan bakit ang mga Israelita o mga Hudyo people, sila ay napunta sa Egypt dahil po yan kay Joseph. Nung si Joseph ay binenta ng kanyang mga kapatid sa Egypt, siya ay nandoon sa Egypt, at nung siya ay nasa Egypt, nanaginip ang Pero ng 7 matabang baka at 7 mapayat na mga baka. At si Joseph po mga kapatid ang nag-interpret kung ano pong ibig sabihin nun. So in-interpret ni Joseph at nang in-interpret niya, sabi niya, mahal na hari, pinakita ng Panginoon na merong darating na 7 taong maganda ang ani. 7 taon, magaganda yung ani. So sa pangalawa naman, yung 7 mapapayat na baka, yun po ay nagpapahayag, pagkatapos ng 7 magaganda ang ani sa 7 taon, darating naman ang 7 taon na walang magandang pag-aani. Tagtuyo, hindi pwedeng magtanim. So dahil po na-interpret ni Joseph ang dream ni Pero, yun po kaya ang naging dahilan, si Joseph ginawa ng Pero na kanang kamay. So siya yung kanang kamay ng hari sa panahon niya. Kaya po naging dahilan ang mga Hudyo, ang mga Jew people napunta sa Egypt. Kasi pinapunta ni Joseph ang kanyang ama na si Jacob sa Egypt. Okay? So ganun yung situation. Pero nung namatay si Joseph, namatay ang kanyang mga kapatid at namatay yung Pero na nagawa na si Joseph ay second hand niya, namatay. Yung sumunod na Pero, hindi nakilala si Joseph. Hindi niya kilala si Joseph ba? Hindi na niya alam kung anong ginawa ni Joseph, bakit nagkaroon ng mga Hudyo sa kanilang lugar. So ang nangyari, ang ginawa ng Pero, ang ginawa niya, maraming mga Hudyo dito sa atin, baka umaklas ito, baka mag-rebel dito sa atin, kumampi ito sa ibang kaharian, at maging balakid pa ito sa atin. Ang ginawa nilang alipin ang mga Hudyo. Pinahirapan nila. Kaya nung pinahirapan ng mga Egyptian ang mga Hudyo, yung mga Hudyo tumawag sa Panginoon. Lord, kami po ay iyong mga kaanakan, kami po ay inyong piniling mga tao, pinahirapan dito sa Egypt. Kaya po si Moses, tinawag ng Diyos mga kapatid, upang si Moses ang gagamitin na siya na ang mga Hudyo ilabas sa Egypt. Amen? So, short story mga kapatid, darating tayo sa ating kwento dito sa verse na ating binasa. Ito po ay confrontation ni Moses kay Pero, na sinabihan ni Moses si Pero, okay Pero, ako ay kinausap ng Diyos,
At sabi ng Panginoon na ang mga Hudyo people ay ilalabas ko dito sa Egypt. Inutusan ako ng Diyos. Now, nung narinig ni Pero, mga kapatid, ang sinabi ni Moses, ang sagot ni Pero kay Moses, sabi niya, Pero said, na verse 2, Who is the Lord? Sino yung Diyos na nagsabi sa iyo na napapayagan ko kayong lumabas dito sa Egypt? Amen? So, kung titingnan mo yung sagot ni Pero, no, sinabihan siya ni Moses, isa lang ang sagot. I know na merong Diyos na kinikilala si Pero. Amen? Pero nung sinabihan siya ni Moses, sabi niya, sino ba ang Diyos na sinasabi mo? Na gustong paalisin ang mga Hudyo dito sa Egypt. So, bibigyan ko kayo ng background, mga kapatid. Ang Egypt po ay nagre-representar po ito kung sa ating panahon ngayon. Ito po ay nagre-representar ng mundo. Ito po ay representation ng mundo, ang Egypt. Okay? Ang Egypt ay representation ng mundo. Now, ang Pero, mga kapatid, si Pero nagre-representar sa Diablo. Okay? Si Pero, representation po siya ng Diablo. Sapagkat ang hari ng mundong ito, mga kapatid, Diablo. Amen? Amen. Then, ang mga Egyptian naman, ang mga taga-Egyptian o taga-Egypt, yan po ay nagre-representar sa mga hindi mananampalataya. Si Moses, siya po ay nagre-representar Jesus Christ. Okay? Si Moses nagre-represent ni Jesus Christ. Then, ang mga Hudyo, ito po ay nagre-represent sa mga mananampalataya. Amen? So, ang nangyari, Jesus Christ pumunta dito sa mundo upang ang mga tao na hindi tinatawag mga taong sumasampalataya sa Kanya, ilalabas niya sa mundo, mga kapatid. Aalisin ng Diyos ang mga taong sumampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng bagong buhay someday doon sa langit. Amen? Yun po ang tinatawag application pagdating sa spiritual na buhay natin, mga kapatid. Egypt is nagre-represent sa mundo, pero represent Satan. Moses represent Jesus Christ, and the Egyptian unbelievers and the Jews represent to the believers. Kaya po, hindi na po katakataka, mga kapatid, pag ikaw ay mananampalataya, makakaranas ka ng persecution, makakaranas ka ng discrimination ng mga unbelievers. Sapagkat ang mga Hudyo, nung sila ay nasa Egypt, kinawawa po sila ng mga Egyptian. Sapagkat sabi nila, hindi natin ito kauri, hindi natin ito kasama. Diba pag ang mundo, sasabihan ka, ay, iba na yan. Banal na yan. Hindi natin yan kasama. Ganun po ang pananaw ng mga hindi mananampalataya sa mananampalataya, mga kapatid. Kaya ang ginagawa nila, dinidiscriminate ang mga mananampalataya, pinipersecute ang mananampalataya sapagkat hindi tayo kauri. Okay? So, why people, introduction pa lang po yun. So, dito tayo sa ating verse. Why people did not obey God? Okay? Huwag kayong matulog, mga kapatid, para makuha niyo yung puntos na salita ng Diyos. Bakit ang mga tao hindi sumusunod sa Diyos? Una, sapagkat hindi kilala ang tunay na Diyos. Amen? Amen. Di ba pag hindi mo kilala ang isang tao, hindi ka susunod? Ganon din po sa Panginoon, mga kapatid. Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka rin susunod sa Diyos. Amen? Tingnan mo si Pero, sapagkat hindi niya kilala ang Diyos na sinasabi ni Moses, sabi niya, hindi ko kilala yan, bakit ko susundin? Amen? So yan po ang problema sometimes ng mga tao dito sa mundo, bakit hindi sila sumusunod sa Diyos sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Amen? Meron namang mga tao na sinasabi, kilala nila ang Diyos, pero mali ang pagkakilala sa Diyos. Okay? Now, sino ba ang Diyos na ating sinasamba? Sino ba ang Diyos na ipinakilala ni Moses kay Pero, mga kapatid? Sabi ng Biblia, in Genesis chapter 1 verse 1, God created heaven and earth. Amen? Ang Diyos po natin, mga kapatid, siya po ang creator. Okay? Yan na po, nasabi ko na po yan noong last Sunday. Ang Diyos natin is a creator. Amen?
Siya po ang lumikha. Hindi po siya ang nilikha. Amen? So, ang Diyos natin, mga kapatid, siya ang manlilikha. Ang mga tao ngayon, ang Diyos nila, nilikha. Yan po ang kaibahan. Amen? Kaya mga kapatid, dapat kilala mo ang Diyos mo na sinusunod. Dapat ang Diyos na sinusunod mo, ang Creator. Hindi po ang Creator. Amen? Kaya po sabi ng Biblia, bakit ang mga tao ngayon kinikilala maling Diyos? Sapagkat ang Diyos na kanilang sinusunod, ang Diyos na kanilang sinasamba, hindi ang tunay na Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos na kanilang sinasamba, peking Diyos. Kaya pag ang Diyos mo, mga kapatid, Creator, ginawa ng tao ang Diyos mo, ginawa ang Diyos mo, sabi po siya ng Biblia, peking Diyos po yan. Amen? Yan po ay false God. Sapagkat ang Diyos natin, Creator. Amen? Siya po ang tagapaglikha. Hindi po siya ang nilikha. Amen? Sabi ng Biblia, basahin natin sa verse natin binasa. Sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 25. Sabi ng Biblia, who changed the truth of God into lie and worship and serve the Creator more than the Creator. Sabi ng Biblia, bakit ang mga tao ayaw sumunod sa Diyos, sa tunay na Diyos, sapagkat ang kanilang kinikilalang Diyos mali. Ang kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang sinasamba, yung mga nilikha, hindi yung naglikha. Amen? Kaya po pag ang Diyos mo ngayon, kapatid, nilikha, false God po yan. Amen? Sapagkat ang Diyos natin, siya ang tagapaglikha. Amen? Si Kibuloy, sabi niya, siya daw Diyos. Paano siya naging Diyos? Na siya ay nilikha. Amen? Sino pa? Siargao. Sino yan? Yung namatay na. Yung si Siargao. Yung si kalimutan yung pangalan. Si Igleo. Yan si Igleo. Si Igleo, ang kanilang grupo, ano yan sila? 4 kiki ba? 4 laki. 4 kiki kasi tawag mo sa akin. Yung mga yun, si Igleo. They claiming na sila ang Diyos. Kompleto yan sila, mag-ama. Ama, God the Father. Yung anak, God the Son. Yung isa, God the Holy Spirit. Pero namatay na sila. Patay na. So, they claim it. So, maling Diyos, mga kapatid. Amen? Sapagkat ang Diyos po natin, siya po ang tagapaglikha. Amen? Hindi po siya nilikha, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, sa Pilipinas, kahit sa dami ng relihiyon dito sa Pilipinas, hindi ako naniniwala na isa lang ang Diyos natin pinaniniwalaan. Sabi ng iba, Brad, pares lang tayo ng Diyos na pinaniniwalaan. Hindi po tayo pareho ng Diyos na pinaniniwalaan. Kung ang Diyos mo hindi ka kayang iligtas, hindi tayo pareho ng Diyos. Amen? Kung ang Diyos mo ginawa, hindi tayo pareho ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ko, siya ang aking tagapaglikha. Amen? Ang Diyos ko, siya ang aking tagapagligtas. Hindi ko dapat iligtas ang Diyos. Amen? Sometimes sa mga tao, mas nililigtas nila ang Diyos. Mas yung iba, yung ano pa eh. Pag merong dilubyo, mas naalala pa yung Diyos nila. Iligtas niyo yung Diyos natin. Masisira. Hindi mo kailangan dapat iligtas ang Diyos, mga kapatid. Amen? Sapagkat ang Diyos natin tagapagligtas. Jesus Christ, He is our Savior. Hindi mo siya dapat iligtas. Kasi siya ang tagapagligtas. Amen? Kaya pag ang Diyos nyo, hindi tagapagligtas, hindi kayo kayang iligtas, hindi yan ang tunay na Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos po natin, mga kapatid, Jesus Christ, siya po ang ating tagapagligtas. Amen? Kaya pag madali mo maraman ko ang tao, pareho tayo ng Diyos. Tanungin mo, Brad, naniwala ka sa Diyos? Yes. Sinong Diyos ang naniniwalaan mo? Tagapagligtas, Creator.
Now, ang tanong, ikaw ba ay ligtas na? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi ang tunay na Diyos ang iyong pinaniniwalaan kasi hindi ka paligtas. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang inyong tagapagligtas. Ang lahat ng sumampalataya sa akin maliligtas. Amen? Now, kung totoong Diyos ang pinaniniwalaan mo, ligtas ka. Pero kung maling Diyos ang pinaniniwalaan mo, hindi ka maliligtas. Amen? Kaya tanungin mo yung mga tao kung pareho tayo ng Diyos. Sabi namin, sino ang Diyos mo? Yung tagapaglikha. Pero yung tinatawag na Diyos, yung ginawa ng tao. Amen? Kaya hindi tayo pareho ng Diyos, mga kapatid. Huwag nyo isipin na lahat ng tao pareho ng Diyos. No, hindi. Iba-iba po tayo ng Diyos. Yung iba, Diyos nila, si San Roque. Yung iba, si San Pedro. Si San Rafael. Si Nazareno. Si Nazareno, mga kapatid, hindi po yan ang Diyos. Amen? Ito po is hindi po ako nangatake ng religion, but I correct yung mga kapatid sapagkat pinag-aaralan natin ang tunay na Diyos. Amen? Ang tunay na Diyos, yung tagapaglikha. Amen? Siya po ang naglikha. Hindi po siya nilikha. Bakit nagkaroon ng Nazareno? Kasi pinangalanan ng tao. Sabi nila, si Nazareno, yan daw ay si Jesus Christ nung bata pa. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Tanungin mo kung nakita, yung nagawa niyan, kung nakita niya si Jesus Christ nung bata pa. Kung ganyan ba talaga ang mukha. Hindi, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, maliwanag. Huwag kayong gagawa ng imahe na kahit nakikita sa langit, nakikita sa lupa, sa ilalim ng lupa, sapagkat yan ay hindi tunay na Diyos. Yan ay idols. Amen? Kaya mga kapatid, napaka po ng pagkakilala natin sa Diyos. Dapat po makilala natin ang Diyos. Ang Diyos po natin, una, Creator. Hindi lang siya Creator, siya po yung ating Savior. Amen? Siya yung Savior. Hindi mo kailangan iligtas ang Diyos. Sabi na iba, ginawa pang joke eh. Sabi ng iba, sabi niya, sige, mag-contest tayo. Kung yan yung Diyos nyo, tagapagligtas, tunay. Doon tayo sa dagat. Sa dagat. Sa dagat. No, mga joke lang po ito, joke. Sa dagat tayo. Now, sinong Diyos ang pinaniniwalaan mo? Ito yung Diyos ko. Dala-dala yung isa, dala-dala yung statuwa niya. Pasan-pasan. Yung isa, naniniwala sa Diyos. Sabi, sino yung Diyos mo? Ang Diyos ko, yung Diyos na nasa Bible. Sabi ng isa, sige ngayon, doon tayo sa gitna ng dagat. Yung Diyos ko, itong nasa Bible. Yung isa naman, yung Diyos na, yung dala-dala niya, yung kahoy. Dala-dala yung kahoy. Punta sila sa gitna ng dagat. Sige, talon tayo dito. Tingnan natin kung sinong Diyos na kaya tayong iligtas. Tumalon yung dalawa kapatid. Yung Diyos niya yung kahoy, yung inumulutan yung kahoy. Sabi, ito yung Diyos ko, tagapagligtas. Tingnan natin ngayon kung yung Diyos mo nasa Bible, kaya kang iligtas niyan dito sa gitna ng dagat. Sometimes mga kapatid, ang pagkakilala natin sa Diyos, napakababaw. Amen? Hindi po gano'n ang Diyos, mga kapatid. Na hamunin natin ang Diyos. At sapat na kung ano sinabi ng Biblia sa Diyos. Amen? God is our Savior. Meron naman yung Muslim at saka yung Kristiyano. Nagkano rin sila, pagalingan din sila ng Diyos. Sige, tingnan natin kung yung Diyos mo tunay yan. Kung itong Diyos ko tunay. Yung Muslim at saka Kristiyano ba, konti sila. Sige, ganito, gagawin natin, pumunta tayo dun sa bangin. Pagdating sa bangin, tatalon tayo. Tawagin mo yung Diyos mo kung kaya kang iligtas. Punta yung Kristiyano at saka yung Muslim doon, mga kapatid, sa bangin. Pagdating doon sa bangin, sige, ikaw una tumalon. Pagdating natin kung tunay yung Diyos mo. Yung Muslim, matapang yung Muslim eh. Muslim matapang, talon yung Muslim. Pagtalon, tawag siya, Allah, Allah, Allah. Pagdating sa baba, wasak. Patay. Walang alak. Sabi ng Kristiyano, tingnan nyo, hindi tunay yung Diyos nyo. Hindi kayo naligtas. Yung Kristiyano, mga kapatid, sabi, sige,
Ikaw naman, Kristiyano. Yung Kristiyano mga kapatid, sabi niya, mukhang malalim ah. Mukhang malalim. Patay yung Muslim eh. Sabi niya, hindi muna ako tatalon. Hindi pa ako sigurado sa Diyos ko eh. Kung yung Diyos ko ba talaga eh, si Allah or si Kristo. Babalik talaga ako, babalik. Naisahan yung Muslim mga kapatid. Naisahan. Kung titingnan natin mga kapatid sa buhay natin, hindi natin kayang biro-biruin lang ang Diyos. Amen? Dapat natin kilalanin yung Diyos natin. Ang pangako ng Diyos sa atin mga kapatid, sabi niya, ililigtas ko kayo sa impyerno. Amen? Yun ang pangako ng Diyos. Hindi ka ililigtas ng Diyos pag tumalon ka sa bangin. Desisyon mo yan eh. Bahala ka sa buhay mo dyan. Pinangako ng Diyos sa atin, ililigtas ka niya sa impyerno. Pero kung nasa peligro ka, kaya kang iligtas ng Diyos. Pero huwag mong sadyain. Amen? Huwag mong sadyain. Nahahagitin mo ang Diyos, Lord. Pag hindi mo ako i-bless, magpapakamatay ako. Kala mo sa Panginoon, natatakot sa iyo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi po natin kayang hamunin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Yes, kaya kang iligtas ng Diyos kung luubin niya. Amen? Pero kung hindi ka, sabi nga nung tatlo, nung si Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi ng hari, okay, ang lahat ng hindi sasamba sa Diyos na ginawa ko, susunugin ko, ilalagay ko sa pugon, sa oven. Anong ginawa ng tatlo? Hindi sila sumamba. Ano sabi ni Shadrach, Meshach? Mahal na hari, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi kami sasamba sa Diyos na yung ginawa. Sapagkat ang aming pinaniniwalaan na Diyos ang tagapaglikha. Amen? Wala kaming ibang sasambahing Diyos, kundi yung Diyos lang ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, ang may gawa sa langit at lupa. Amen? Pero anong ginawa nung nilagay sila sa oven, mga kapatid? Niligtas sila ng Diyos. Amen? Pero hindi nila sinabi, sige, lagay nyo kami sa pugon, hindi kami mamatay dyan. Hindi nila sinabi ganun. Sabi na, kung iligtas man kami, okay, pero pag hindi kami sasamba sa ibang Diyos. Amen? Ibig sabihin, pinaubayan na nila sa Panginoon. Amen? Ganun po dapat. Huwag mong hahamunin ng Diyos na sabihin mo, Lord, magpapakamatay ang Panginoon pag hindi mo ako. Titingnan ko kung totoo ka talaga, tatalon ako dito. Hindi po yan ugali ng Diyos. Amen? And I believe, hindi rin yan ugali ng mananampalataya. Kaya yung mga nagsusuicide para lang sabihin na meron silang pananampalataya, foolishness po yun. Kabaliwan. Amen? Sapagkat hindi tinuturo ng Biblia na hamunin mo ang Diyos para kailigtas. No. Sabi ng Bible, magpakumbaba ka. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Tanggapin mo si Jesus Christ. Ililigtas ka ng Diyos sa impyerno. Amen? Amen? Yun po ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Kaya bakit ang mga tao ayaw sumunod sa Diyos? Sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Amen? Amen? Dapat po natin kilalanin ang Diyos, mga kapatid. Una, dapat alam mo na ang Diyos Creator. Hindi siya Creator. Pangalawa, ang Diyos Savior. Hindi siya sinisave. Pangatlo, mga kapatid, siya yung motivator. Hindi siya yung nagmumotivate sa atin. Siya yung dahilan bakit po tayo nabubuhay sa mundong ito. Amen? Siya yung dahilan bakit po tayo sumusunod sa Kanya. Yan po dapat ang ating malaman patungkol sa Diyos. Pangalawa, because bakit ang mga tao ayaw sumunod sa Diyos? Sapagkat walang alam sa salita ng Diyos. Amen? Walang alam sa Biblia, mga kapatid. Kaya napakahalaga po ng Bible sa buhay ng tao. Paano mo susundin ang isang tao kung hindi mo alam ang kanyang sinabi? Diba? Sinabihan ka, okay, maghugas ka nga ng pinggan. Sinabihan ka, pero hindi mo narinig. Siyempre, ulitin mo, di ba? Kaya nga tayo Pilipino, nabansagan tayong mga sigurista. Magsabi, pag tinawag ka, ali ka nga. Sasagot pa yun, tinawag mo ako. Kahit tinawag na, sabihin, tinawag mo ako. Mupo ka. Upo ako. Di ba kayo mga ganun ugali ng ano eh. Kaya sabi, titingnan natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Dapat po alam natin kung ano sinasabi ng Biblia
patungkol sa Diyos. Paano ka susunod sa Diyos kung hindi mo alam ang sinasabi ng salita ng Diyos? Amen? Kaya sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, mga kapatid, in Psalm 119 verses 105, sabi ng Bible, Thy word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Amen? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po'y liwanag sa ating mga paa at ilaw sa ating mga daan. Amen? Kaya po ang mga taong walang alam sa salita ng Diyos, parang taong lumalakad sa dilim. Amen? Walang liwanag, walang guide sa kanilang buhay, kaya napakaraming mga taong napapahamak ang buhay. Amen? Kaya pag lumakad ka sa dilim, hindi mo alam kung ano ang nilalakaran mo. Minsan pag lumakad ka, pag nakatapak ka lang ng madulas-dulas, pag madilim sa mo, ano yun, tae? Kasi hindi mo alam, hindi mo nakikita. Amen? Ganun po ang isang tao pag walang alam sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi alam ang ginagawa, hindi alam kung saan pupunta. Kaya maraming mga tao, bata pa, napapahamak. Amen? Bakit maraming na-addict sa droga? Bakit maraming mga taong kriminal? Bakit maraming magnanakaw? Bakit maraming tinatawag na walang ibang gawin kung hindi kasamaan? Sapagkat walang alam sa salita ng Diyos. Amen? Kaya po kung may alam ka na sa salita ng Diyos at ginawa mo ang salita ng Diyos, hindi mapapahamak ang iyong buhay. Sapagkat pangako ng Panginoon yan, mga kapatid. Gusto mong lumaba ang iyong buhay, kumain ka ng pansit araw-araw. Tayo, dahil sa mga kulang sa kalaman sa Biblia, yun ang paniniwala natin. Kaya pag may birthday, mayroong pansit. Bakit ka magpapansit? Pampahaba ng buhay. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Kahit pa araw-araw kang kumain ng pansit, hindi yan pampahaba ng buhay. Sapagkat ang turo ng Bible para humaba ang iyong buhay dito sa mundo, matakot ka sa Diyos. Amen? Matakot ka sa Diyos. Sumunod ka kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen? Hindi po totoo ang kasabihang masamang damo matagal mamatay. Hindi po totoo yan. Sapagkat ang masamang damo, hinahanap ni kamatayan. Wanted palagi. Amen? Nakakita na kayo masamang damo na hindi hinahanap ng kamatayan? Hinahanap yan, kaya nga nagtatago eh. Kaya hindi totoo ang masamang damo matagal mamatay. Masamang damo, hinahanap ni kamatayan. Amen? Kaya po ang sabi ng dapat po magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Sapagkat ito yung nagbibigay ilaw sa atin, mga kapatid, upang makita natin ang ating nilalakaran, upang makita natin kung saan tayo pupunta. Amen? Kaya bakit ang mga tao pag araw ng Sunday, hindi nakikita sa simbahan? Sapagkat ang akala nila pag Sunday, holiday. Kaya yung mga tao nasa pasyalan. Pagkat hindi alam ang salita ng Diyos. Amen? Ang Sunday, mga kapatid, is not holiday. Ito po ay holiday, mga kapatid. Banal po na araw ang Sunday. Ang Sunday po para sa Diyos. Amen? 7 araw ginawa ng Diyos. Binigay ng Diyos sa tao, 7 araw. 6 na araw binigay niya sa iyo. 1 araw hiningi niya, mga kapatid. Amen? Pero ang ginagawa ng tao, kahit 6 na sa kanya, kinuha pa ang isa sa Diyos. Amen? Ano ang tawag doon? Swapang. Amen? Baga, illustration ba? Merong kaibigan. May 7 siyang saging. Iniwan niya sa kaibigan yung saging. Sabi niya sa kaibigan niya, okay, Brad, meron akong 7 saging. Iiwan ko sa iyo ito. Ibibigay ko sa iyo yung 6. Bahala ka kung anong gawin, kainin niya. Pero iwan mo yung isa. Aalis ako, babalikan ko yung isa. Ang ginawa ng kaibigan, mga kapatid, dahil nagutom siya, kinain yung saging. Kain, sarap na saging. 6 kinain na niya. Yung isa na lang naiwan, nakulangan pa siya. Ang ginawa, kinain. Nung pagdating ng kaibigan, hinanap niyo sa saging. Saan yung isang saging? Sabi niya, nakulangan ako, kinain ko ulit. Anong tawag doon? Matakaw. Kaya yung mga tao, bakit kahit araw na Sunday, nagtatrabaho? Matakaw. Amen? Iniisip na lang palagi yung sarili. Nakalimutan ng Diyos. Amen?
Kaya po napakahalaga po ng araw na Sunday sapagkat yan po ang isang bagay na itinuro sa atin ng Biblia. Na sa isang linggo, maglaan ka ng isang araw para sa Diyos. Amen? Kaya next Sunday, ang mga young people, whole Sunday po silang magsasamba sa Panginoon. Amen? Morning at saka sa hapon. Okay? Young people, balik kayo sa hapon na. Sunday, alas 3 hanggang alas 5. Para po yan sa Panginoon. Amen? Yan po yung nais ng Panginoon. Para mas lalo pa tayong lumago, mas lalo pa tayong magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Kasi ang isang dahilan ngayon, bakit ang mga tao ayaw sumunod sa Diyos, walang alam sa Biblia. Amen? Tumanda na lang tayong sinasabi natin tayong mga Kristiyano, pero hindi natin alam ang sinasabi ng Bible. Amen? Amen. Hindi mo nga alam kung saan yung Genesis. Nasaan yung Genesis sa Bible, mga kapatid? Iba hindi alam kung saan yung Genesis. Matagal na sinasabing Kristiyano, pero walang alam sa Biblia. Kung Kristiyano ka, dapat alam mo yung Biblia kasi ito yung tatak ng Kristiyano, mga kapatid. Ang tatak ng Muslim, Quran. Kaya pag Muslim ka, Quran ang tinuturo sa inyo. Sa Kristiyano naman, Bible. Kung Kristiyano ka, hindi ka tinuturuan ng Bible, hindi yung Kristiyano. Amen? Kasi ang tatak ng Kristiyano, Biblia. Amen? Si Kristo. Yan po mga kapatid. Amen? Kaya po dapat tayong mga Kristiyano, dapat may alam tayo sa Bible. Ang Genesis, makikita yan sa unang part ng Bible. Genesis, kasi ang ibig sabihin ng Genesis mga kapatid, beginning, simula. Kaya Genesis. Amen? Kaya pag sa Bible, pag sinabing Genesis, pinakauna yan. Kasi yan ang simula. Amen? And Revelation naman sa huli. Kasi Revelation sa future pa yan. Amen? Meron bang future na una? Di ba wala? Kaya po yung Bible po, ano po ito, baga naka-plaster ba? Hindi pwede yung Revelation, makikita mo sa gitna. Yung pahayag, sa huli talaga yan. Amen? Kaya pag sinabing Revelation, huwag niyong buksan ng Bible sa gitna. Pag sinabing Revelation, sa huli. Amen? Pag sinabing Genesis, sa unahan naman. Kasi ang Genesis, unahan yan. Beginning ang ibig sabihin yan. Amen? Amen. So yan po mga kapatid, ang salita ng Diyos, yan po ay liwanag ng ating mga paa, liwanag ng ilaw ng ating mga paa, at liwanag ng ating daan. Amen? Amen. Kaya po pag kayo ay walang alam sa Biblia, para kayong buta, para kayong blind, nangangapa sa dilim. Kasi walang liwanag. Amen? Walang liwanag. Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? Meron pa po tayong oras. Ang sabi ng Biblia, pangalawa, kulang sa kaalaman ng Bible na ang Biblia, ang salita ng Diyos, yan po ang ilaw ng ating mga paa, liwanag ng ating daan. Pangalawa mga kapatid, ang salita ng Diyos, yan po ang ating pagkain spiritual. Amen? Pagkain po yan, ibig sabihin kailangan natin yan. Kasi pag hindi ka kumakain, anong nangyayari sa batang hindi kumakain? Malnourished. Malaki ang mata, maliit ang liig, malaki ang tiyan, maliit yung mga braso. Kaya po ang Kristiyano, pag ikaw nag-claim na Kristiyano, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa ng Bible, tumatagal kang Kristiyano, malnourished. Amen? Yung iba naman, tinatawag special child. Special. Amen? Ganun po ang nangyayari sa atin mga kapatid. Kung wala kang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa ng Bible, tumatagal kang Kristiyano, malnourished. Kaya napakahalaga mga kapatid yung salita ng Diyos. Amen? Huwag po kayong magsawang makinig sa salita ng Diyos sapagkat yan po ang pagkain natin sa ating spiritual na buhay. Amen? Pagkain po yan. Pagkain, ibig sabihin, kailangan mo yan sa iyong buhay mananampalataya. Hindi mo yan kailangan sa iyong tinatawag, sa iyong pagpapaganda. Hindi mo yan kailangan sa pagpapaganda o salita ng Diyos. Pero mahalaga din po yan. Kasi ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos nagbibigay liwanag. Amen? Sabi nila noon, pag tumingin ka daw sa taong walang Kristo,
yung mukha madilim. Madilim ba? Pag tumingin ka sa taong walang Kristo, madilim yung mukha. Pero pag tumingin ka doon sa taong may Kristo, maliwanag yung mukha. Amen? Tingnan niyo yung mukha niyo kung lumiliwanag o hindi. Baka wala pa kayong Kristo pag madilim. Kaya ako noon, nagtataka ako. Sabi ko, bakit ang dilim-dilim ng mukha ko? Meron naman akong Kristo Bakit madilim? Maitim pala talaga ako. Yung mga kapatid, kailangan natin yung salita ng Diyos. Amen? Kasi yan ang nagpagkain natin spiritual para tayo lumago. Para tayong mag-glow, mga kapatid. Para ka lumiwanag. Amen? Kasi yan ang nagpapalaki, yan ang nagbibigay lakas, growth sa atin bilang mananampalataya. Amen? Kaya sabi nga ni Pedro, sabi na salita ng Diyos sa 1 Peter, sabi niya, but grow in grace by the word of God. Amen? Ang salita ng Diyos, like tinatawag gatas ng isang bata. Pag ang isang bata, bagong isinilang na anak na bata, naghahanap yan ng gatas. Amen? Para siya makakain. Ganon din po ang mananampalataya. Kailangan natin ng salita ng Diyos para tayo makakain. Amen? Sapagkat yan ang nagpapalakas ng ating spiritual na buhay upang harapin ang mundo na punong-puno ng kasalanan. Amen? Yan po ang isang malaga. Bakit ang mga tao hindi sumusunod sa Diyos? Sapagkat kulang, walang alam sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito yung ilaw natin, ito yung pagkain natin, at ang pangatlo, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito yung nagpapalaya sa atin, mga kapatid. Nagpapalaya. Tayo po ay tinatawag na bilanggo ng kasalanan. Yung may awit na bilanggo, alam niyo yung awit na yun? Sino meron maalam nun? Bilanggo ba? Yung bilanggo? No. Bilanggo. Tayo po ay bilanggo ng kasalanan, mga kapatid. Kaya po pag walang salita ng Diyos, hindi ka mapapalaya sa kasalanan. Amen? Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos against sa kasalanan. Amen? Amen. Yan po ang nagsasabi, huwag kang gumawa ng kasalanan. Yan ang nagsasabing lumayo ka sa kasalanan. Amen? Sapagkat ang Diyos napupuot sa kasalanan. Amen? Iniibig ng Diyos ang makasalanan. Pero ang Diyos galit na galit sa kasalanan, mga kapatid. Kaya nga bakit pinakamatyan ni Jesus Christ ang kasalanan? Kasi ayaw niya ng kasalanan. Gusto niya walang kasalanan. Amen? Kaya ang ginawa niya, sige, dahil itong kasalanan nandito na, papakamatyan ko ito, babayaran ko ito para wala ng kasalanan. Ang kailangan na lang ng tao, sumampalataya sa Panginoon Jesus Cristo. Amen? Yun ang isang pinaka-kailangan natin, mga kapatid. At kung titingnan natin dito, sabi ng Biblia, in John chapter 8, basahin natin muna. John chapter 8, verse 32. John chapter 8. So, hindi pa rin natin ito matatapos, mga kapatid. Meron pa ito part 3 sa next Sunday. So, John chapter 8, verse 32. Ito po sabi ng Biblia. In John chapter 8, verse 32. Ang sabi dyan, kung titingnan natin, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa ano yung truth dito, mga kapatid? Ang truth dito ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Amen? Ito yung katotohanan. Ito yung truth, mga kapatid, na dapat nating paniwalaan upang tayo mapalaya galing sa kasalanan. Amen? Bakit ang tao hindi maiwan-iwan ng kasalanan? Sapagkat walang alam sa salita ng Diyos. Amen? Bakit ang tao gustong-gustong gumawa ng kasalanan? Sapagkat walang alam sa salita ng Diyos. Kaya pag ang mga taong may alam sa salita ng Diyos, takot na yan gumawa ng kasalanan kasi may alam na. Amen? Ako noon, hindi ako takot magmura. Pag sinungaling, hindi ako takot noon. Pero ngayon, mga kapatid, hindi ako mapakali pag sinungaling. Pero nakakapagsinungaling pa rin. Pero at least meron ng pagbabago. Meron ka ng takot. Amen? Meron ka ng takot gumawa ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia, mga anak, ibinigay ko sa inyo ang Biblia para kayo ay hindi na magkasala. Pero, kung kayo'y magkakasala, meron kayong
tagapagtanggol. Amen? Sino yung tagapagtanggol natin? Si Jesus Christ. Amen? Kaya po yan ang pinakamaganda mga kapatid, na kung meron kang Jesus Christ sa iyong puso, sabi ng Biblia, pinalahaya ka na ng Diyos sa iyong pagkaalipin sa kasalanan, at sa buhay na ito mga kapatid, nais ng Panginoon na tayo mamuhay ayon sa kabanalan ng Panginoon. Amen? By God's grace, tayo po'y mamuhay ng merong kabanalan sa harapan ng Diyos. Amen? So I hope and I pray mga kapatid na tayo po'y merong natutunan sa salita ng Diyos this morning. Bakit ang mga tao hindi sumusunod sa Diyos? Una, sapagkat hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Pangalawa, sapagkat hindi nila alam kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. Amen? So tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, God, this morning. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa patuloy na paalala sa aming Panginoon, na napakahalaga po na dapat ka naming makilala. Napakahalaga, Panginoon, na dapat meron kaming alam patungkol sa iyong salita, Lord. Lord, tulungan niyo po kami na maging masigasig pa, Panginoon, sa pakikinig na iyong salita, na maging masigasig pa kami, Lord God, na makilala ka sa aming mga buhay. Lord, wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming buhay. Huwag niyo pong hayaan, Lord God, na ang diablo patuloy na mag-distract, patuloy na sumira sa aming mga buhay. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng kapayapaan, kasiyahan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Lord, ikaw po ang patuloy na maghipo sa aming puso't isipan, Panginoon, upang magkaroon ng puwang sa aming mga puso't isipan ang iyong salita, Lord God, at aming itong mas magawa sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. This morning, Panginoon, ako po'y nananalangin. Kung meron man sa amin dito, Lord, this morning, na hindi pa sigurado na kung kukunin mo ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa mapupunta sa langit, Lord, hipuin niyo po ang kanyang puso na sa umagang ito, Panginoon, tatanggapin ka niya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Lord, I pray na patuloy kang kumilos sa umagang ito. Mga kapatid, sa umagang ito, kung ikaw sa sarili mo patuloy na nagtatanong, paano kaya maliligtas ang aking kaluluwa? Sa umagang ito, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ang nais lang ng Diyos, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo tagapagligtas. Sabihin mo sa iyong sarili, Lord, hindi ko po kayang iligtas ang aking kaluluwa. Ako po'y sasampalataya at tatanggapin ka bilang Panginoon ko tagapagligtas. This morning, mga kapatid, kung nais mong tanggapin ang Panginoon, sumunod ka sa prayer na gagawin ko. Gawin mo ito ng merong katapatan at tinatawag totoong pagtanggap sa Panginoon. Sumunod ka sa panalangin nito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako po'y naniniwala na ikaw ang siyang nagbayad sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso. Congratulations, mga kapatid. Patuloy yung po sa ulo pikit sa mata. This morning, the message is very simple. Dapat nating makilala ang Diyos. Dapat meron tayong alam sa salita ng Diyos. Ang kailangan lang dyan, mga kapatid, ang iyong puso, dapat mag-humble down. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na mas lalo pa kitang makilala. Lord, bigyan mo pa ako ng kasiyahan. Sigasig, Panginoon, na makinig sa iyong salita. Huwag niyo pong hayaan na ang diablo ay patuloy na sumira, Panginoon, sa aking relasyon, sa aking devotion, sa aking dedication, Panginoon, na makinig sa iyong salita, Lord God. Mga kapatid, humingi ka ng tulong sa Diyos. Magpakumbaba ka sa iyong sarili. Ikaw po ay kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mong makilala ang Panginoon. Kaya dalangin ko po na huwag po kayo magsawa na makinig sa salita ng Diyos. This morning, if you want na mas lalo mo pang makilala ang Panginoon, sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Gabayan mo ako, bigyan mo ako ng wisdom na mas lalo pa kitang makilala. Mas lalo ko pang malaman ang iyong salita. Humingi ka ng tulong sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat Diyos lamang ang tanging makapagbibigay sa iyo ng tamang unawa patungkol sa kanyang salita. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy niyo po pag-ingat, pagpala sa amin, Lord God. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa katagumpayan sa aming gawain. Lord, hindi ko po alam kung ano pong pinagdadaanan ng mga kapatiran. I pray, Lord God, sa lahat ng mayroong karamdaman, Lord, bigyan niyo po sila ng kagalingan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang karamdaman ito ang maging dahilan bakit kami hindi makapagpatuloy. Lord, tulungan niyo po sila. Dalahan ko rin po, Panginoon, sa mga kapatiran na mayroong pinagdadaan ng problema. I pray, Lord, na patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga problema, Lord God. Maging sa mga tao, Panginoon, na ang kanilang pananampalataya ay humihina, Panginoon. Lord, dalangin ko, patuloy niyo po silang patatagin. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Maging, Panginoon, sa aming paghihiwalay. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy kang kumilos, magbigay sa amin ng kapayapaan, kasiyahan sa aming mga puso. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay po, good morning and God bless us all. Tapos na po ang ating gawain. Salamat po. Thank you and God bless.